Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat, mga ka-ride on sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din sa iba't ibang mga bansa sa buong mundong nilikha ng Diyos. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan ay narito muli para maglingkod para sa ating episode 22 ng Ride On Ministry live streaming. Ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. Manalangin po tayo. Mahabaging Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyo sa panibagong pagkakataon na binigay nyo sa amin upang ikaw ay aming makadaupang palad sa pamagitan ng gawain na ito. Maaari po ba o Diyos na kami po ay patnugutan ng inyong banal na Espiritu upang ang kabuuan ng episode 22 ay maging makabuluhan at kapakipakinabang sa bawat isa. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa nakalipas na buong linggo na ating nilakbay at purihin po natin ang Diyos sapagkat ang Panginoon na ito na ating kinikilala at pinaglilingkuran ay tunay na napakabuti, napakamatapat at hindi niya tayo iniiwan sa bawat sandali ng ating mga buhay lalo na sa ating mga lakbayin. Kaya nararapat lamang ng ating Panginoong Diyos ay dapat nating pasalamatan. Hindi tayo nagsasawa na itinataas ang kanyang banal na pangalan. Hindi tayo nagsasawa na purihin at sambahin ng buhay na Panginoon sapagkat sa araw-araw nga at sa tuwi-tuwi na ay kanyang ipinararanas sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig at gayon din ang kanyang malasakit at pagkalinga. Kaya alam ko po mga kapatid sa Panginoon na napakarami tayong mga ikuwekwento, napakaraming mga karanasan na nangyari sa ating buhay nitong mga nakalipas na mga araw. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At sa kasalukuyan po mga kababayan at mga ka-ride on sa gawain na ito ay abalang-abala ang ating gobyerno mula doon sa taas sa pamumuno ng ating presidente at gayon din ang Department of Health at ang LGUs mula sa DILG hanggang doon sa mga barangay ng mga munisipalidad ng bawat probinsya ay dahil nga sa itong proclamation 922 ng ating Presidente Mayor Rodrigo Roa Duterte na ito po ay meron pong kinalaman sa state of public health emergency. Sa kadahilanan na ito pong COVID-19 na ito po ay isang malaking bantana dito po sa Pilipinas at gayon din sa mga iba pang mga bansa na kung saan ay nagkaroon ng mga na-infect dulot nitong coronavirus disease. Kaya pakaiingat tayo mga kapatid at mga ka-ride on. Itong disease na ito na nangyayari po sa Pilipinas sa ngayon
At pinirmahan nga nitong araw na ito ng ating presidente itong proclamation na 922 na kung saan ay natuklasan nga mga ka-ride on na meron ng 10 confirm cases ng COVID-19 sa ating bansa. At nagkaroon pa ng karagdagan ito. Kaya 20 confirmed cases na nitong COVID-19 sa iba't ibang lugar. Meron dyan sa bandang Quezon City, meron dyan sa bandang Marikina, at gayon din sa bandang Taguig, at sa iba pang mga nabanggit o napanood ninyo o narinig ninyo sa himpilan ng telebisyon, at gayon din sa mga radio stations, at sa mga nababalitaan ninyo diyan sa inyong hawak-hawak na cellphone. Ano po? Dahil nasa high-tech tayo sa panahong ito. At ito pong COVID-19, mga ka-ride on, ay isa pong disease na ito po ay napakagrabe sa kanyang pagkalat sa buong mundong ito mula doon sa China. Kaya mga ka-ride on sa ating Panginoon Diyos, ay itong napakalaga itong proclamation ng ating presidente na ito ay mula doon sa recommendation ng pamunuan ng Department of Health, at na kung saan ay ilan sa mga nilalaman nito ay nais ko pong basahin na all government agencies and LGUs are hereby enjoined together full assistance and cooperation, and mobilize the necessary resources to undertake critical, urgent, and appropriate response and measures in a timely manner to curtail and eliminate the COVID-19 threat. Kaya napakahalaga ito. Kaya ayon doon sa ating nabalitaan na itong proclamation na ito ay binibigyan din ng iba yung kapangyarihan ng ang sekretaryo ng Department of Health, si Francisco Duque III, to call upon the Philippine National Police and other law enforcement agencies to provide assistance in addressing the COVID-19 threat. Kaya ito po ay napakahalaga mga ka-ride on, at meron din isang paragraph pa na nabanggit doon sa proclamation 922 ng ating presidente na all citizens, residents, tourists, and establishments owners are urged to act within the bounds of the law, to comply with the lawful directives and advisories to be issued by appropriate government agencies to prevent further transmission of the COVID-19 and ensure the safety and well-being of all, unquote. Kaya napakahalaga po yung mga directives na yan and advisories na marinig natin from the Department of Health and even from the Office of the President and the LGUs, from the top down to the barangay. Kaya tayo po ay laging magmasid, maghanda, at kung anumang mga abiso na ipinaparating sa atin ng batas, ano po ay atin pong sundin, sapagkat ito po ay napakahalaga dahil itong
virus disease, na COVID-19, ay napakatindi po yung kanyang laganap na paggalat. Kaya panalangin po natin lagi na tayo po ay hindi naman ma-infect nitong disease na ito, nang sa gayon na hindi po tayo maging extension ng pagkalat ng COVID-19. Kaya pakaiingat po tayong lahat. Kaya pakinggan po natin at sundin po natin ang mga appropriate na mga advices at gayon din yung mga advisories and directives na naayon sa batas na ipinaparating po sa bawat isa sa atin. Kaya ipanalangin po natin lagi ito, isama natin sa ating mga churches na ipanalangin itong disease na ito, at gayon din sa ating mga personal na family altar, at gayon din sa ating mga individual na pakikipagniig sa ating buhay na Diyos, ay huwag po natin kalilimutan. Ano po? Hindi lamang pana dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, lalo na sa mga dako na kung saan ay meron na itong disease na ito. Kaya yun pong nababalitaan natin, na napapakinggan, napapanood sa television, ay meron ng mahigit na 100,000 na katao, mahigit na 100,000 na katao na na-infect nitong COVID-19 na ito. At meron na ring mahigit na 3,800, kung hindi po ako nagkakamali, na namatay na. At lalo na doon sa Hubei, China. Ano po? Kaya isama po natin ito sa ating mga panalangin, mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos, at ka-ride-on sa ating mga pamilya, at ka-ride-on saan man dako tayo naroroon, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po ay atin din pong binabati lahat po ng mga kababaihan, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, sapagkat isineselebrate, kinikilala at sinasaluduhan natin ang lahat ng mga kababaihan, sapagkat ito po ay International Women's Day. Kaya atin pong patuloy na ipanalangin din ang ating mga kababaihan, na sila'y irespeto, na sila'y talagang tayo ng mga kalalakihan ay mga kaakibat tayo, ng mga katuwang tayo, lalo na sa loob ng ating mga pamilya. Kaya ipinapaabot ka natin ang ating pagbati at pagkikisa sa pagdiriwang ng International Women's Day. Kaya lahat kayo ng mga kababaihan, mula sanggol hanggang sa mga senior citizen, ano po, ay saludo kami sa inyo, at patuloy po kayo na i-bless, pagpalain ng ating Panginoong Diyos. At kayo po ng mga kababaihan, lalo na po yung mga ina ng tahanan, mga nagsilang, ay ang inyong talagang hindi makakalimutan na contribution at pagsisilbi at paglilingkod ninyo sa bayan at sa inyong mga pamilya, ay talaga naman pong inyo pong iniaalay ang inyong mga buhay, ang inyong mga talento, ang inyong mga panahon, nang sa gayon ay mapabuti ang pamilya at maging maganda at maayos at matagumpay ang kalalagayan ng inyong mga pamilya, at lalo na ang mga apo at gayon din ang mga anak, nang sila'y magkaroon ng magandang kinabukasan, lalo na sa panahon na ito. Kaya muli ay binabati kayo ng mga kababaihan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At tayo po ay
magpasimula sa ating message na ating pong tatanggapin sa ating Ride On Ministry episode 22. At ayan po ninyo na kayo po ay handugan ng awit o kaya kung makakarelate kayo, alam ninyo ang awit na ito mga ka-Ride On, ay sumabay po kayo sa ating pag-awit. At nais ko rin banggitin na si Reverend Rodante Bamba na noong isang Sunday noon na naging tagapagsalita ko sa Marvelous Faith Methodist Church doon po sa Rodriguez Village ng Calamba City, Laguna, ay humingi po ako sa kanya ng isang pamphlet ng mga awit sa pagpupuri at pagsamba. Kaya purihin ang Panginoon. Maraming salamat, Reverend Rodante Bamba. At ito'y aking hiningi dahil magagamit po natin ito sa ating paglilingkod at purihin po natin ang Diyos. Kaya awitin po natin yung Lord, I lift your name on high. Nararapat lamang mga ka-Ride On na dapat natin na itaas lagi, walhatin lagi, at purihin at sambahin ang banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Ano ba? Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, from the dirt to the crown. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high.
Amen! Amen po sa ating Panginoong Diyos. Napakasarap po at napakainam ang magpuri sa banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos. Bagaman minsan nagkakamali tayo sa mga wordings niya, lyrics niya. But still, we can praise and lift up the name of the Lord Jesus Christ. Amen po ba sa ating Panginoon? Awitin po natin yung Majesty. Alam ko po, alam niyo itong awit na Majesty. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be your glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Nagustuhan po ba ninyo, mga ka-ride-on, ang mga awitin na yon? Na tunay na talaga namang nangungusap sa ating mga puso at isipan at buhay, at lalo tayong nagiging malapit sa piling ng ating Panginoong Diyos. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Almighty and living God, we invoke your presence, even as we request to be with us in the portion of the proclaiming of the gospel. Bear with us, O Lord, through the presence and guidance of your Holy Spirit to dwell upon each one of us, so that we may be inspired and comprehend kung anumang mensahe na nais mong dalhin sa amin. Sa pangalan mo, Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. Ang ating pong tatalakayin sa episode 22 ng Ride On Ministry sa pagkakataon na ito, na bahagi din sa ating pagse-celebrate o reminis nitong panahon ng Lenten season bago sumapit yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung nasa lectionary natin kahapon,
mula doon sa Old Testament, awit 121, sa mga talatang 1 hanggang 8, at ating pong madidiscuss yan sa ating pagtalakay sa paksa natin na ang pamagat ay 4 na mahalagang katanungan. 4 na mahalagang katanungan. 4 important questions na maaaring ito rin ay mga katanungan natin, lalo na sa mga panahong ito na tayo po ay sinusubok ng iba't ibang mga viruses na nagaganap at kumakalat hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba pang mga bansa katulad sa Estados Unidos, gayon din sa Europe, partikular doon sa Italy, sa South Korea, at gayon din sa Hong Kong at Macau, sa Pilipinas at iba pang mga lugar. Siyempre, ang ating pong panalangin at naisin ay mawala itong COVID-19 na banta sa buong mundo, na kung kaya't maging ating presidente, ang ating bansa sa kasalukuyan ay katulad ng aking in-inform sa inyo na Proclamation 922. As of today, sa panahon ng proclamation ng ating presidente, ibig sabihin noon ay nasa kalagayan po tayo ng state of public health emergency. It is because of this 2019 coronavirus disease that is going on throughout the whole world. Kaya ito po ay banta. Kaya itong buong kapitulo ng awit 121 verses 1 to 8 ay merong 4 nga na katanungan dito na dapat natin pansinin, mga ka-ride-on. Ano po? Unang-una na katanungan, ano ang katanungan at hangad ng salmista? Yung sumulat nito. Ano po? At mapapansin natin doon sa verses 1 and 2. Ano po? Sa gawin ng bundok, tumitingin ako, saan nanggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya itong unang puntos na ito na ano ang katanungan at hangad ng salmista. At maliwanag doon sa verse 1 na maliban sa na nakatingin siya, sa gawin ng bundok, ay meron siyang napakahalagang katanungan ng tanong. Hindi naman ito judgmental, mga ka-ride-on. Ang tanong, saan nanggagaling ang aking saklolo? What a personal question. Saan nanggagaling ang aking saklolo? At gayon din sa bawat isa sa atin ay merong mga pagkakataon na itinatanong din natin ito ng personal.
Saan nanggagaling ang aking saklolo? At gayon din mga ka-ride-on, sa buong pamilya o bawat pamilya, meron din ganitong katanungan, lalo na kapag nasa bingit ng mga pangangailangan at merong matinding mga pagsubok nararanasan, naroon yung basic and pertinent question, saan ba nanggagaling ang saklolo ng pamilya? Ng ating pamilya. At gayon din sa isang barangay kapag merong problemang nagaganap. Katanungan din, saan manggagaling ang saklolo ng barangay? And same is true in the municipal or city level. Naroon din yung question even in the provincial, in the regional, and especially in the national level, and most especially in the global level. Katulad nitong coronavirus disease 2019 na nagaganap sa ngayon, na kung saan ay meron nang nagkakaroon ng panic sa pagbili ng mask, meron nang nagpapanik sa pagbili ng mga pagkain dahil nga sa banta. At maaring meron ng mga bayan sa Metro Manila na pinag-uusapan na ito, meron ng mga task force, lalo tigit sa mga eskwelahan, sa mga mall, sa mga tao, sa palengke, na inaabisuhan tayo na kung saan ay nandun yung pag-iingat at nandun yung ating malasakit at nandun ang katanungan. Saan manggagaling ang saklolo ng isang bansa, ng buong mundo, ng probinsya, at gayon din ng munisipalidad o lungsod, at gayon din ng barangay, ng bawat pamilya, at gayon din ng bawat individual, maliban doon sa medical na assistance, maliban doon sa mga gabay, pagtulong at pagsaklolo na naaayon sa batas. Ngayon, itong salmista na nagtatanong, habang siya ay nasa gawin ng bundok na tumitingin, ay kanyang itinanong, saan nanggagaling ang aking saklolo? How about you? Ka-ride on, saan ba nanggagaling ang saklolo mo? Saan nanggagaling ang saklolo ko? Saan nanggagaling ang ating saklolo? Di ba sinasabi na Matthew 4:4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa labi ng Panginoon. Hindi lamang tayo nabubuhay din at safe and protected by the laws of the state that governs us. Pero kailangan din po natin yung spiritual dimension sa buhay natin. Kailangan din natin yung spiritual empowerment sa bawat isa, sa bawat pamilya, at gayon din sa bawat barangay, sa bawat munisipalidad, sa bawat lungsod, sa bawat probinsya, at gayon din sa bawat rehiyon, sa national level at gayon din sa buong mundo. We need someone up there
that we can always lean on, that we can always utter our sentiments. Anuman yung ating mga pangailangan, anuman yung nais natin na ilapit sa Diyos na buhay na ito upang tayo ay kanyang saklolohan. Kaya yan ang katanungan ng salmista. Hindi lamang isang katanungan, kundi isang masidhing hangarin din. Alam niyo kung ano yung masidhing hangad ng salmistang ito? Ay yung tulong. Yung tulong na hindi may pro-provide ng material na bagay. Ang tulong na hindi may pro-provide ng anumang mga bagay sa sanglibutan na ito. Bagaman, mahalaga din yung mga material na bagay na sumusustina at tumutulong sa ating mga buhay, pamilya, sa araw-araw at gayon din sa tuwid-tuwina, katulad ng pagkain, katulad ng tubig, at katulad ng iba pang mga kailangan natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Di po ba, mga ka-ride-on? Amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya pansinin natin, bagaman may tanong ang salmista kung saan nanggagaling ang kanyang saklolo, at bagaman nandun yung kanyang masidhing hangad sa tulong na yan, napakaliwanag yung sinasabi ng verse 2 ng chapter 121. Ang salmistang ito ay naniniwala siya na mayroong Diyos. Naniniwala siya na ang tulong ay magmumula sa Diyos. At naniniwala siya na ang Diyos ang siyang lumikha ng langit at lupa. Pati na siya. Kaya nga po, mga ka-ride-on, napakahalaga yung hindi tayo mananatili na nagtatanong at humahangad ng tulong ng saklolo, kundi napakahalaga yung pananampalataya na nagpapasakop sa Diyos, tumatalima sa Diyos, sa kanyang mga salita, yung paniniwala ng tulong nga ay nagmumula sa buhay na Diyos. Amen po ba sa ating Panginoon? Amen sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, na napakahalagang katanungan, mga ka-ride-on. Doon sa verse 3 ng awit 121, same chapter, same reference. Ano po? Ang katanungan, ano ang masidhing pakiusap ng salmista? Maliban doon sa kanyang hangad, sa kanyang katanungan at hinahangad. At alam niya ng tulong ay magmumula sa Diyos, at naniniwala siya ng Diyos ang siyang lumikha ng langit at lupa. Ano ang masidhing pakiusap ng salmista? Ang kanyang pakiusap sa verse 3 na binabanggit,
huwag sana akong pabayaang mabuwal. Handang lagi siya sa pagsasanggalang. Amen po ba sa ating Panginoong Diyos? Yon ang kanyang pakiusap sa Diyos na buhay. Masidhing pakiusap. Ano po? Patuloy na ipinakikiusap sa Diyos na buhay. Naroon ang kanyang sinserong paglapit at pakikiusap sa Diyos. Dalawang puntos na binabanggit diyan. Ang kanyang pakiusap, huwag mo akong bayaang mabuwal. Amen sa ating Panginoong Diyos. Yan din ho ba ang masidhing pakiusap natin sa Diyos? Napakaraming mga bagay, napakaraming mga sirkumstansya, mga pangyayari sa ating kapaligiran, sa ating buhay, sa araw-araw, na maaaring nasusubok yung ating pananampalataya. Maaaring nasusubok yung katatagan at tibay ng ating relasyon sa Diyos. Tayong lahat na mga tao na nilalang ng Diyos, maaari tayong magkulang, maaari tayong magkasala, maaari tayong panghinaan ng loob ng pananampalataya, maaari tayong bumigay, at maaari tayong mabuwal sa buhay na ito. Tularan natin ang salmistang ito ng kanyang masidhing pakiusap sa Diyos na kanyang kinikilala at sinasampalatayanan. Sa pamagitan ng panalangin, ang kanyang pakiusap, huwag sana akong bayaang mabuwal. Normal lang, mga kapatid, mga ka-ride-on sa Diyos, kay Jesus, ka-ride-on sa kanyang mga salita at ka-ride-on sa pagpupuri at gayon din sa pagsamba at panalangin na manghina tayo. Pero sikapin natin na sa tulong ng Panginoong Diyos na huwag natin hayaan na tayo po'y mabuwal at madapa. Ibig sabihin nun, napakahalaga yung paghahanda sa buhay ng tao. Napakahalaga yung anticipation ng isang tao na hindi pa nagaganap yung sa buhay na yung maaaring dumating na matinding dagok. Naghahanda na siya. Kaya nga po sa panahon na ito, na nasa state of public health emergency ang bansang Pilipinas, huwag po tayong makalimot sa Diyos. Maniwala tayo na pangunahin siya na pinanggagalingan ng ating mga saklolo. At hilingin natin sa Kanya na huwag tayong bayaang mabuwal at madapa muli. At sa mga nadapa at nabuwal, mahal kayo ng Panginoon. Merong plano ang Diyos sa inyo na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo. Handang iahon kayo. Itayo kayo, itindig kayo, palakasin muli kayo, at patatagin kayo muli ng ating Panginoon sa gabay at tulong ng kanyang banal na Espiritu at gayon din ang kanyang makapangyarihan na mga salita. Amen po ba sa ating Panginoong Diyos?
Kaya itong salmistang ito, kaakibat ng kanyang basidhing pag-iusap, na naniniwala din siya na ang Diyos ay laging naririyan siya. Laging available siya at laging handa ang Diyos na nagiging tagapag-sanggalang. Kaya yan ay i-claim natin. Paniwalaan natin at isabuhay natin. Marami tayong karanasan sa buhay at ipinakita, pinatunayan ng Diyos na tayo hindi niya pinabayaan. Sa akin po, naranasan kong nadisgrasya. Naranasan kong nagkasakit. Naranasan kong dumaan sa matitinding mga pagsubok at mga dagok ng buhay. Pero ang Panginoong Diyos, nandiyan siya lagi. Hindi siya nagpabaya, kundi laging nakasalalay, laging nakaabang, laging nakamasid, at laging always available ang kanyang pagtulong. Amen sa ating Panginoong Diyos. Kung sa panahon na dumanas ako ng matitinding pagsubok, kay tuluyan kong kinalimutan at iniwan ang Diyos na ito. Baka wala na ako sa daigdig na ito. At baka wala ng kwenta, wala ng silbi ang aking buhay. But praise and glory to God in the highest. God is always so good. His love is unlimited. His helping hands is always at work. His salvific acts is always advanced. Kaya paniwalaan natin yan. Kayo po ay meron din kayong matitinding mga naranasan at maaring mararanasan sa mga darating na panahon. Katulad na lamang itong paulit-ulit ko na sinasabi na tayo ay nasa state of public health emergency. It is because of this infectious, cruel, and terrible coronavirus disease 2019 that is going on in the Philippines and even in other parts of the world. Kaya huwag po tayong mawalan ng pag-asa, mga ka-ride-on, mga kababayan, at mga kapwa nilalang ng Diyos sa buong mundo. Let us keep on having this strong and affirmative faith in the Lord Jesus Christ, the source of our strength, the source of health, the source of blessing, the source of every solution to every particular problem and particular circumstance of life. Pangatlong katanungan, mga ka-ride-on, mula sa verses 4 to 6 ng awit 121. Bakit ang Diyos hindi natutulog at palaging gising? Yan ang isang katanungan, mga ka-ride-on. Maganda, basahin natin yung talatang 4 to 6. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Ang Diyos na si Yahweh siyang magbabantay. Laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw.
kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Napakagandang mga bersikulo ito. Na ine-embrace, pinaniniwalaan, niyayakap ng salmistang ito. At ang kanyang paniniwala, mga ka-ride on, ay siya ang tagapagtanggol ng bayang Israel, ang bayang pinili ng Diyos. Yon ang kanyang affirmation of faith. Siya ang tagapagtanggol ng bayang Israel, the chosen nation, and we are indeed part of that chosen nation. Because what God created, the heaven and the earth, comprises the wholeness of His created existence, of which He Himself ay siya ang Diyos at tagumpay at tagapagtanggol natin lahat. Kaya nga, itong kalagayan natin, we are in the state of public health emergency. At kikilalanin natin, i-affirm natin ng magtatanggol sa ating bansang Pilipinas ay ang Diyos na buhay. Ang magtatanggol sa ibang mga bansa, ang Diyos na buhay, na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo, ang Panginoon at tagapagligtas. Siya na sinasabi doon sa Hebrews chapter 13 verse 8 o chapter 8 verse 13. Si Jesucristo ang nakaraan, siya rin ang pangkasalukuyan at siya rin ang panghinaharap. Amen po ba sa ating Panginoong Diyos? Amen sa ating Panginoon. Kaya bakit ang Diyos hindi natutulog at palaging gising? Ano kay may sasagot ko diyan? Ang may sasagot ko lang ay sapagkat siya ay Diyos. Di po ba? Bakit tayo ay napapagod, natutulog at nagigising tayo sapagkat tayo ay tao na nilikha ng Diyos, hindi tayo Diyos. Kaya the answer to that question, mga ka-ride on, bakit hindi natutulog at palaging gising ang Diyos? Sapagkat siya ay Diyos. Sapagkat siya ay makapangyarihan. Sapagkat yun ang kanyang kalikasan. Kahit na hindi natutulog ang Diyos, hindi siya pagod. Kahit hindi natutulog ang Diyos, hindi siya puyat. Kaya, totoo yung sinasabi sa banal na kasulatan na walang maililihim sa Diyos. Pati yung bilang ng puting buhok natin ay alam kung ilan. Alam ng Diyos. Hindi siya natutulog. Kaya lahat tayo nakikita niya. Lahat alam niya yung nagaganap. Ano po? At ang kanyang ginagawa ayon dito sa salmista sa ating referensya. Bukod sa siya ang nagtatanggol, ang ginagawa niya. Siya ay tagapagtanggol, siya ay nagbabantay. Ano po? Siya ay nagbabantay. Nagabantay lagi ang Panginoon sa atin. Ano ba?
Eh wala tayong maililihim sa Kanya. God is always at work. God is always watching us wherever we are. Yan tinatawag natin sa theology. Ayon kay Rodolph Otto, theologian, Mysterium Tremendum. The tremendous mystery of God that no one can fathom, no one can completely comprehend, and no one can match or walang makapapantay at walang makahihigit sa Diyos. Eh kung tutulog-tulog ang Diyos at hindi siya laging gising, paano niya tayo may pagtatanggol? Paano niya tayo mababantayan? Kaya nga yung tatlong disciples doon sa Transfiguration of Jesus, na habang nananalangin si Jesus, nag-ibang anyo siya, at gayon din ang dalawa pang mga prominenteng biblical characters, si Moises at gayon din si Elias, si Elijah, na nagbagong anyo din, na kung saan ay nakita ng tatlong disipulo, si Pedro, si Juan at saka si Andres. Di ba nasabi ni Jesus na, bakit kayo natutulog? Bakit kayo natutulog? Habang nananalangin ang ating Panginoong Diyos, marami hong tao na kung mas marami yung tulog at tutulog-tulog lagi, ay mapag-iiwanan. Tulog sa umaga, tulog sa hapon, tulog sa gabi, patulog-tulog. Kahit nagising, tulog pa rin yung diwa at yung kanyang puso. Walang mangyayari sa kanyang buhay. Kaya nandyan lagi ang Diyos na takapagtanggol at nakabantay sa atin. Tagapagsanggalang, nakapiling natin lagi sa ating mga buhay. Na nandyan ang pangako na kahit sa gitna ng araw, ano po, ay hindi tayo magdaramdam. At gayon din, hindi tayo sasaktan ng buwan. Alam niyo, lalo na sa gabi, napakaraming mga peligro sa gabi. Napakaraming mga banta sa gabi. Na kahit na mayroong buwan, nandyan yung mga planeta na nilang ng Panginoong Diyos, ay nandyan ang mga banta. Pero purihin natin ang Diyos, sapagkat ang araw, ang buwan, mga stars, mga planeta, ay nagbibigay din ng sinag. Ano po? Katulad din ng sinag. No? Sa panahon ng pagkasilang ng ating Panginoon, na siyang gabay ng mga pantas, na siyang gabay ng mga shepherds. Kaya mga ka-ride-on sa Panginoon, bakit ang Diyos hindi natutulog at palaging gising? Nais niya na tayo po ay kanyang ipagtanggol. Nais niya na tayo kanyang babantayan lagi. At nais niya na siyang magsasanggalang sa ating kapilas natin siya lagi. At nais niya na hindi tayo maano. Ganyan tayo kamahal at ganyan na ang pagmamalasakit ng ating buhay na Diyos sa atin. Pero tayo, ibinagtatanggol ba din ba natin ang Diyos? Binabantayan ba din pa natin ang ating mga pamilya, ang ating mga nasasakupan na mga tupa upang sa ganon ay hindi malagay sa panganib? Pero ang Diyos, nandyan siya lagi.
Merong awit, si sino ba yung Gary Valenciano na awit na natutulog ba ang Diyos? Ano? Meron siyang awit na gano'n. Hindi ko lang memorize yung awit na yon. At pang-apat at panghuling katanungan. Ano ba? Ulitin ko yung tatlong katanungan. Ano ang katanungan at hangad ng salmista? Pangalawa, anong masidhing pakiusap ng salmista? Pangatlo, bakit ang Diyos hindi natutulog at palaging gising? At pang-apat at panghuli, sino ang inaasahan natin na magliligtas at mag-iingat sa atin sa araw-araw at sa bawat sandali ng ating mga buhay? Kaya pansinin natin yung talatang 7 hanggang 8 ng awit 121. Sa mga panganib, ayon sa salmistang ito, ika'y ililigtas nitong Panginoon. Siyang mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan, di ka maano, kahit na kailangan. Maliwanag yung pinanindiganan ng salmista na ang Diyos ang siyang tagapagligtas. Ang Diyos na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo, kumikilos saan man dako, saan man tayo naroroon, sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kumikilos sa pamagitan ng kanyang banal na salita. At kumikilos sa pamagitan ng kanyang katawan, ang iglesyang laganap at ang iglesyang nakapalibot sa buong mundong ito. Bilang kumakatawan ng layunin at misyon ay humayo upang ipalaganap ang ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan na siyang kaligtasan ng lahat ng nilalang ng tao. Hindi lamang siya magliligtas, kundi nandun ng pangako na tayong lahat ay ingatan. Ibig sabihin nun ay hindi po tayo nag-iisa sa buhay natin. Nandyan lagi ang Panginoong Diyos na tagapag-ingat sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya saan man dako, nandyan ang pangako niya na iingatan tayo. Na hindi tayo maano. Kung maano man tayo, ang Diyos nandyan upang tayo ay iahon, iligtas. Hindi tayo pabayaan. Napakaraming mga panganib sa mundong ito. Marami ng mga naganap, lindol, kung ano-ano, pagsabog ng mga bulkan. At ngayon, ilang weeks na ang nakalipas magpahanggang sa ngayon, nandyan pa rin ang banta at panganib ng coronavirus disease 2019. Kaya paulit-ulit natin na sinasabi na itong araw na ito, ang proclamation 922 ng ating presidente na ang bansang Pilipinas ay nasa panahon ngayon ng state of public health emergency. Kaya iingat tayo, kaya tayo po ay maghahanda at bukod sa ating pagtalima sa Diyos at gayon din sa kanyang mga salita at pagsunod sa kanya, anumang mga advisories, mga anunsyo mula sa Office of the President at gayon din sa Department of Health
at sa lahat ng merong kinalaman sa pangkalusugan at gayon din sa LGU mula doon sa taas hanggang doon sa barangay at maging ang mga NGOs, government and non-government NGOs na bahagi nito. Patuloy po natin sila ipanalangin. Pati na ang Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines at iba pang mga departamento. Nang sa gayon ay tayong lahat ay magkatulong-tulong upang mapaglabanan natin, malagpasan natin nitong COVID-19 at maging ang mga iba pang mga panganib. Kaya let us keep on praying. Let us keep on being aware. Sa kaganapan sa panahong ito. Yung sinasabing maghugas tayo lagi, gawin natin yan. Yung tayo magsuot ng mask, gawin natin yan. Yung tayo po ay maghugas ng alcohol, gawin natin yan. At yung mga abiso, pakinggan natin at sundin natin yan. Sapagat ang mga yan ay sa ikaliligtas natin. Bukod sa pinaka-primordial at focal center of our salvation and help, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Nanayag sa pamagitan ng ating Panginoong Hesu Kristo, na saan man tayo dako naroroon, sapagat siya ay Diyos na buhay, hindi natutulong at laging gising, tagapagtanggol natin, tagapagsubaybay natin, at kapiling natin, at siya yung laging kapilas natin at siya yung laging nagpapaalaala at siya lagi yung laging gumigising sa bawat tulog na mga diwa. Tulog na mga puso, at tulog na mga damdamin, at tulog na pakikipagkapwa-tao. Maraming ganyan sapagkat ang iniisip lang ay yung pangsariling interes at hindi nagmamalasakit at hindi iniintindi ang para sa kanyang kapwa sa kanyang pagtulong. Kaya purihin natin ang Diyos, na ang Diyos na ito ay lagi tayong pinalalahanan sa araw-araw at sa bawat sandali. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ito po ang mensahe na nais ko pong dalhin sa inyo mula sa Diyos na siyang pinanggagalingan ng ating saklolo at kaligtasan at tagumpay. Tayo po ay magkaroon ng panalanginan sa pagkakataon na ito. Alam ko na meron kayong mga prayer requests. Meron kayong mga nice na ipanalangin. Meron kayong mga concern sa inyong mga buhay. At katulad ng request na ito ng ating dating DSE, Philippine Red Cross Director, isa sa mga directors ng Bataan Chapter ng Philippine Red Cross, kapatid na Reverend Luis Cruz, na please pray Nanay Tinay, our church member diyan sa Sabah Methodist Church ng Hermosa, Bataan. Kaya yan ay ipapanalangin natin, Pastor at kapatid na Nanay Inay Tinay. Yan. Ng Sabah Methodist Church. Okay? Yung mga iba magse-celebrate ng kanilang birthday, wedding anniversary, ay isama din natin sa panalangin. Ano po? Nais kong bagitin din ng birthday ng aking batchmate
1974 batch ng high school doon sa Iblan Junior College, doon po sa San Mateo, Isabela. Si retired Colonel Attorney Gregorio Alipio Pua, na sa kasalukuyan ay siya po ang nahalal na mayor ng San Mateo, Isabela. Yung ating pagbati sa kanya at sa kanyang buong pamilya at gayon din sa kanyang nasasakupan. Kaya't kung ano man yung mga prayer request niyo ay pwede kayong sumabay sa aking panalangin at ipanalangin ninyo kung hindi po nyo maisulat yung prayer request ninyo. Kaya tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mensahe ng buhay na nagbigay sa amin ng panibagong pag-asa, kalakasan, upang kami ay makapagpatuloy na buhay sa pananampalataya, buhay sa paglilingkod, sa pagmimisyon at gayon din sa aming pagkikapagkapwa-tao at pagtulong sa aming mga kababayan na nangangailangan. Pinupuri ka namin, winawalhati, pinapasalamatan sapagkat iningatan mo kami, iniligtas sa buong nakalipas na buong linggo. At narito kami na nagpapatuloy na inyong namamasdan. Kung kaya't maraming salamat po sa inyo. Sila na nagse-celebrate ng kanilang birthday, katulad po ni Mayor Torne Gregorio Pua ng San Mateo, Isabela, at ang mga iba pa. Si Bishop Loreto Aspa ng Palawan, ang District Supervising Elder ng Amihan District ng Palawan Methodist Regional Conference, at sa lahat pa na magse-celebrate ng kanilang birthday, wedding anniversary, or any special occasion within their family household. Pagpalain mo sila, O Diyos, at patuloy na pagkalooban pa na maraming birthday at wedding anniversary at espesyal na okasyon sa kanilang mga buhay, na nasa kanila ang malusog na pangangatawan at gayon din ang katagumpayan at maraming mga blessing pa na kanilang matatanggap at maranasan mula sa inyo, O Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, dinadalangin din po namin ang relief operation in action ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas, Kalinga, sa pangunguna ng aming board chairman, Reverend retired Colonel Teodoro Saclolo, at Program Director Deaconess Merlin Sebastian, at ang Church by the Highway dito sa Bacoor City, at gayon din ang Christian Values School sa pangunguna ng School Director, kapatid na Susan De Lusario Capili, at gayon din ng District Supervising Elder Reverend Paul de la Cruz, at ang Regional Bishop Joey Lapitan ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference, na kung saan ay meron pong relief operation in action na gagawin nga itong darating na Huwebes, March 12, doon sa Talisay, Batangas. Maaari po ba, O Diyos, na ito po ay inyong i-bless
at pagpalain. At gayon din sila na magiging recipiente ng relief operation in action na ito. Pagpalain mo sila, Panginoong Diyos. At higit sa lahat ng kanilang maranasan, ang pag-ibig mo, O Jesucristo, sa kanilang mga buhay at sa kanilang mga pamilya. At sila ay makaahon mula sa kanilang trauma at mula sa kanilang naranasan na kalamidad dulot ng nakaraang pagsabog ng Taal Volcano. Panginoong Diyos, dalangin din po namin ang National Board of Trustees meeting ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas sa darating na Biyernes, March 13 doon sa John Wesley Theological Seminary Philippines sa Samal, Bataan sa paungunan ng Chairman Architect Rodrigo Lagman at gayon din ng National Bishop ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas, si Obispo Manuel Orsino Buenaventura Jr. Na anuman ang agenda ng pulong na ito, pagpalain mo at hayaan mo, O Diyos, na dumaloy ang iyong biyaya at ang katuparan ng mga aksyon na pinag-uusapan lagi. Panginoon, sila na infected ng coronavirus disease 2019, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba pang mga bansa. Maging sila na nasa panahon ng quarantine period. Dalangin namin ang kagalingan nila, O Diyos, in the mighty name of Jesus. Pagpalain mo ang mga Department of Health ng bawat bansa, at gayon din ang mga ospital, ang mga doktor, mga nurses, mga kasangkapan at mga gamot, at mga sama-samang panalangin ng lahat ng mga ito ay magkalakip-lakip upang gumaling sila. At higit sa lahat, O Diyos, ang masugpo at tuluyang ma-eliminate ang virus na ito. Kaya pangunahan mo ang mga iba't ibang mga departamento at maging ang Office of the President, ang gayon din ng head office ng LGU at hanggang sa mga barangay. At maging ang mga iba pang mga departamento ng bansang ito at sa ibang bansa. Katulad ng transportasyon, sa tourist at gayon din sa Philippine National Police at gayon din sa Armed Forces of the Philippines at maging ang DSWD at iba pa, at maging ang mga NGOs. Pagpalain mo, Diyos, upang inyong maging kasangkapanin. At higit sa lahat, ang malis, masugpo at tuluyang mapatay itong virus na ito in the mighty name of Jesus. Panginoong Diyos, dalangin din po namin sila na mayroong karamdaman, si Reverend Armando Duran ng Balyangaw, Misamis sa Occidental ng Mindanao, at gayon din si Mrs. Elisa de Guzman na nasa St. Luke Medical Center, ang kapatid na Gwen Angie Lane de la Cruz na ito'y pamangkin ng manugang ng Diakonesa Merlin Sebastian, at gayon din nasa ICU ng Ramos Hospital sa Tarlac, at gayon din ng kapatid na Mrs. Persida Ulermo Valencia na meron din siyang karamdaman, at gayon din ang kapatid na Remigio Nunan at kapatid na Erica Miranda na nasa bedrest pa, na ito ay pre-request ng kapatid na Corazon Navarro, at maging ang kapatid na Corazon Navarro ay meron siyang problema sa pangkalusugan. At gayon din po, O Diyos, ang Nanay Tinay ng Sabah Methodist Church ng Hermosa, Bataan, at sa lahat ng merong karamdaman
Sa lahat ng ospital, maging sila na nasa kanilang mga bahay, saan man dako, Panginoong Diyos, abutin mo sila. At pagkalooban ng kagalingan, ng kalakasan, at maayos at mainam na kalusugan at blessing na nagmumula sa inyo, Panginoong Diyos. Silang lahat ay makarecover at kasangkapanin ang mga doktor at mga gamot at mga herbal medicines at mga pag-aarugan na ginagawa ng kanilang mga pamilya. Kaya pagpalain mo silang lahat, O Diyos, at kliniklaim po namin ang kanilang kagalingan. At gayon din po, dakilang Diyos, ang banal na kaaliwan at kalakasan at biyaya na ipagkaloob mo sa pamilya Kauli, na kung saan ay pumanaw ang kanilang mahal na ina ng kapatid na Reverend Beth Kauli doon sa Anda, Pangasinan. At gayon din ng aming kapatid na Nitz Nicolas, si Noli Isguera. Ang aming pagkikisang damdamin at panalangin upang sila ay abutan mo, O Diyos, ng kalakasan at kaaliwan at biyaya sa mga panahong ito. At maging sila na hindi namin kilala na sila ay naulila. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon. Continue to bless the Philippines, to the leadership of our President, down to all the legislative persons of whom you chose, katulad sa Senado at sa Kongreso, at gayon din sa mga provinces, munisipalidad at sa mga barangay. Patuloy mo silang pagpalain at pangunahan, Panginoon Diyos, and all departments within the structure of the government and all the officials. At gayon din ng mga proyekto, mga plano, pagpalain mo lahat, Panginoong Diyos. At sa aming bansa ay tunay nga na umiral, ginawa ang kapayapaan, ang katarungan, ang kabanalan, at ang iyong kalooban, Panginoong Diyos. Kung ano man ang mga problema sa panahong ito, tulungan mo ang bansang ito at gayon din sa ibang mga bansa. Pagpalay mo, O Diyos, ang panahon ng Lenten season as we prepare ourselves for the celebration of the Easter season. May we have the opportunity, the time to reflect on and to assess ourselves and to renew our faith sa inyo, Panginoon. Patuloy din ang pagparain mo ang Ride On Ministry at ang maging ang mga darating pang mga episodes. Sa iyo lahat ang papuri at pasalamat sapagkat lahat ng ito, dalangin po namin sa matamis na pangalan mo Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen po sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po ay yung message natin pong narinig ay na-challenge din po ang abang lingkod ng ating Panginoon. Nais ko pong magandog ng isang awit bago tayo magpatuloy. Ang pamagat nito ay He hideth my soul. At ito po ay isinatagalog at ang akin pong aawitin ay yung Tagalog version nito. Hindi ko po alam kung sino ang nagsatagalog nito, pero ang mahalaga ay atin pong pakinggan at limilimiin ang bawat katitikan at mensahe ng awit na ito. Sapagkat makakaasa tayo sa laging pag-iingat at pagliligtas ng ating Panginoon.
tunay na kay buti ng mananako, si Kristo kong manunubos. Ang buhay ko'y laging iniingatang dulot, niya'y kagalakan. Ang buhay ko'y laging iningatan ni Kristong aking kanlungan. Di nagmamaliw ang kanyang pag-ibig, ligtas ako sa panganib. Ligtas ako sa panganib. Tunay na kay buti niya sa akin, inaalis ang pasanin. Siya'y kaakbay ko sa bawat hakbang at tangi kong kalakasan. Ang buhay ko'y laging iningatan ni Kristong aking kanlungan. Di nagmamaliw ang kanyang pag-ibig, ligtas ako sa panganib. Ligtas ako sa panganib. Saganang biyaya sa araw-araw, kay Kristo ay nakakamtan. Sa aking puso'y lagi nang may awit, puri sa Diyos ng pag-ibig. Ang buhay ko'y laging iniingatan ni Kristong aking kanlungan. Di nagmamaliw ang kanyang pag-ibig, ligtas ako sa panganib. Ligtas ako sa panganib. At kung sa langit natin siyang namasdan, kabanalay ating taglay. Pag-ibig at pagliligtas ni Jesus awit na di matatapos. Ang buhay ko'y laging iniingatan ni Kristong aking kanlungan. Di nagmamaliw ang kanyang pag-ibig, ligtas ako sa panganib. Ligtas ako sa panganib. Amen. Purihin ang Panginoon sa napakagandang
mensahe ng awit na ito na tunay na kaibuti ng Diyos na ating mananakop, manunubos at tagapagligtas natin sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na. Inyo ho bang pinaniniwalaan yon? Amen sa ating Panginoong Diyos. Yun hong ating mga announcement ay nakasama na doon sa ating pastoral prayer. Kaya hindi na po natin babanggitin, pero ulit-ulitin po natin na meron pong proclamation na 9/22. Ang presidente ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte, na ito po yung State of Public Health Emergency na kanyang prinoklama itong araw na ito. At atin pong ipanalangin to, atin pong sundin to, at pakiingat tayo sa araw-araw upang tayo ay huwag ma-infect ng coronavirus disease 2019. Mainam na yung tayo po ay nag-iingat. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-ride on, lagi sa inyong patuloy na pakikibahagi, panunood at pagsubaybay sa ating Ride On live streaming program tuwing Lunes alas 9 ng gabi katulad nito. At maraming salamat din po sa patuloy ninyong pag-like, pag-view at pag-comment, at gayon din sa pag-share ninyo sa bawat episode ng Ride On Ministry sa inyong mga kakilala, sa inyong mga hindi kakilala. And would you also include in your prayer that these episodes ay kakasangkapanin ng Panginoon sapagkat meron pang mga manunood nito pagkatapos nitong live streaming natin. Kaya pati yung BLCT Intercessory Prayer Ministry, BLCT PAM, Pulpit Active Living Ministry, at gayon din yung BLCT Videos Ministry, including my YouTube channel, Bishop Tangonan. Ay panalangin po natin ito, nakasangkapanin ng ating Panginoong Diyos. At huwag natin kalimutan lagi na tayo po ay mag-like at mag-follow sa ating page, nang sa gayon ay kayo po ay ma-notify sa anumang mga incoming updates at mga iba pang mga ina-upload natin sa nasabing mga ministries ng Abang Lingkod ng Diyos. At sa nakalipas na week na ito at maging sa buwan na ito ay narito po ang ating mga kapatid na tumanggap ng top fun badge, at yan po ay nakikita sa inyong mga accounts sa inyong cellbooks sa ating internet. Kaya purihin po natin ang Panginoong Diyos. Sa loob ng 3 buwan, ang ating top fan ay ang kapatid na Corazon Navarro, at gayon din ang kapatid na Leonora Dato at gayon din ang Corazon Dalmasio, ang ito. Ha? Wala. Saan? At excuse me po, nagkaroon po ng technical problem itong ating ginagamit na audio. At ating panalangin na ito ay magpatuloy maayos natin.
Ayan, praise the Lord. At pasensya na kayo, nagkaroon ng konting technical problems sa ating audio na ginagamit. At gayon din ang Corazon Dalmasio. Ito po top 3 natin na fanbands. Ang Leonora Dato, Corazon Navarro, at gayon din ang Architect Rodrigo Lagman. At yung mga kapatid naman natin na nag-top nitong 2 buwan ay ang Reverend Abet Belleza Endon, ang kapatid na Ricardo Latawan, at gayon din ang kapatid na Ligina Cabinete Castillo, at Pastor Menzi Caspe, ang kapatid na Susan Kapile, at gayon din ang kapatid na Dang Kabate Makadingdeng, at mga kapatid natin na sa loob ng 1 buwan ay nagtap sila, no? Ang kapatid na Friends Nico Cabico Biray, at gayon din si Reverend Bonifacio Gansit, kapatid na Celia Ramos Makalatan, at gayon din ang kapatid na Beatriz Ramos, kapatid na Cecil Campos, at gayon din ang kapatid na Olivia Bueno, at kapatid na June Bono sa loob naman ng 3 weeks, at si Ray Julius Perez sa loob ng 2 linggo, at kapatid na Philip Bagisa sa loob ng 2 linggo, at gayon din ang kapatid na Jamesy Misoles Obligacion for 2 weeks, at ang kapatid na Isabelo Kabakungan for 1 week, Ryan Roque Meneses for 1 week, at kapatid na Abante Vicente Rosana for 1 week, and Reverend Dante Bamba for 1 week, and kapatid na Akisa May de Guzman. Ito yung bagong new top fan natin, at pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong patuloy na pagko-comment, pag-view, at pag-share. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. At sa gabing ito ay kasama po natin ang kapatid na Reverend Rodel Serrano. Ang kanyang comment ay, "Good evening po, Bishop Lito. God bless po sa Ride On Ministry." Good evening din at God bless sa iyo. Kasama din natin si kapatid na Valiant Job Rafael, ano? Ang presidente ng Regional KMP ng West Middle. Amplify, no? Amplify ng West Middle. At gayon din ang kapatid na Mark Turilla Ballesteros. Ang kanyang comment ay, "Amen, amen sa Panginoon." At ang kanyang added comment, "Alam kong may magagawa ang Diyos kung ako'y magtatapat at sa kanyang maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos." Kaya purihin po natin ang Panginoong Diyos. Yan po ay totoo. At gayon din, kasama din natin ang Reverend Luis Cruz. Ang kanyang comment, yung ating naipanalangin kanina, na please pray, Nanay Tinay, our church member in Sabah Methodist Church. Nasa Bataan General Hospital siya. Kaya pag-isama po natin sa panalangin in the mighty name of Jesus. Kapatid na Olivia Bueno, kasama din natin. God bless you. Ang kapatid na Talat SA, God bless you. At gayon din ang ito isang foreigner. Hindi natin maintindihan yung comment, but ang Panginoon ay kilala kayo. God bless you. Talat sa SA. Kapatid na Pilar Pahe Balilla Sagon. Ang kanyang comment ay, "Amen. God bless po, Bishop, to your Ride On Ministry. God bless you too." Ang kapatid na Oma Inyang Torres Cruz. Ang kanyang comment, "Amen. Glory to God." Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Mga very encouraging comments na inyo pong sinabi, at lalong na-encourage ang abang lingkod ng ating Panginoon. At gayon din, kasama din natin si kapatid na Pastor Teddy Carlit, ang kapatid na Iris, at gayon din ang kapatid na Lily o Lilia Mariano Borromeo, at gayon din ang kapatid na Estrella Benaventura, at kasama din natin ang kapatid na Jonas Senita Belia Campo,
kapatid na Corazon Navarro, ang Reverend Federico Cruz Jr., gayon din ang kapatid na Rowena Santiago, at gayon din po ang Ninong Salvo Simon, nasa USA ito. At gayon din po ang Architect Rodrigo Lagman, kapatid na Tess Chanco, at gayon din ang kapatid na Ricardo Latawan, ang kapatid na Cora Pascual, kapatid na Vince Michael Label Bote na nandyan sa Canada, at gayon din po ang kapatid na Jehosapat Kaming Petilo, ano po? At gayon din si Reverend June Caballero Abagon, at ang kapatid na Nenita Darilag, ano? Ito po yung mga nagwatch sa ating gawain sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyo. At gayon din po lahat po kayo na manonood pa, mag-view, mag-likes at mag-share sa episode na ito. Ay maraming salamat, at kayo po ay pagpalain at biyayaan ng Panginoon sa araw-araw at gayon din sa Twitwina. Kaya again, mga ka-ride on, shout out to the Lord Jesus Christ, shout out to all of you. At ang inyong abang lingkod, Bishop Lito Tangonan, ay pansamantalang nagpapaalam sa inyong lahat sa ating Ride On Ministry episode 22, na tayo po'y magkita-kita muli sa susunod na episode 23 ng Ride On Ministry sa March 16, alas 9 po ng gabi. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, panunood at pagbabahagi ng mga episode na ito. At patuloy po na pagpalain ng Diyos ang inyong mga buhay, ang inyong pamilya, at gayon din sa inyong kinabibilangan na church o lipunan, at pati na ang inyong mga kabuhayan ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, ang abang lingkod ng Panginoon ay narito, tanggapin ninyo ang bendisyon. Ngayon, tanggapin ninyo ang napakasaganang pagpapala ng Diyos Ama, ang pag-ibig, pagliligtas ng ating Panginoon Kristo, ang pagkikisa, tanglaw ng banal na Espiritu, siya nawa ang sumainyong lahat mula ngayon at magpakailanman. Ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, and prayer.